Ang tunog ng nababasag na kristal ang unang bumasag sa katahimikan ng gabing iyon. Kasunod nito ay ang malakas na pag-ubo. Isang tunog na hindi normal, parang may kung anong nakabara sa lalamunan at pilit na nilalabanan ng katawan. Roberto? Napatayo si Elara mula sa kanyang silya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Sa isang iglap, ang munting selebrasyon ng kanyang ika-65 kaarawan ay naging isang bangungot. Nakita niya ang kanyang manugang na si Roberto na nakaluhod sa sahig. Sapo-sapo ang dibdib. Ang baso ng whiskey na hawak nito kanina lang ay pira-piraso na sa kanyang paanan. Ang mamahaling alak ay kumakalat sa mga baldosa. Animoy dugo. Roberto, anak, anong nangyayari sa'yo? Nanginginig ang boses ni Elara habang lumalapit siya. Sinubukan ni Roberto na magsalita, ngunit wala ni isang salita ang lumabas. Tanging ang garalgal na tunog ng paghinga at ang nanlalaki niyang mga mata na puno ng pagkalito at sakit. Itinuro niya ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay ang kanyang tiyan. At pagkatapos, bumagsak siya, tuluyang nawalan ng malay. Diyos ko, Roberto! Ang sigaw ni Elara ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hinawakan niya ang malamig na pisngi ng kanyang manugang. Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa eksena, ilang oras lamang ang nakalipas. Kanina lang, ang lamesa ay puno pa ng pagkain. Ang amoy ng kanyang nilutong kaldereta ay nanunuot pa sa hangin. Nandoon ang pilit na mga ngiti at ang formal na kamustahan. Ang lahat ay para lamang masabing buo ang kanilang pamilya sa kanyang kaarawan. Pumasok sa isip niya ang imahe ni Roberta, ang kanyang anak, na matagal nang nanlamig ang pakikitungo. Dumating ito na may dalang isang magandang kahon. "Happy birthday po, inay," sabi ni Roberta. Ang yakap nito ay malamig. Ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. "Para sa pinakamamahal kong ina." Binuksan ni Elara ang regalo. Isang mamahaling bote ng whiskey. Napangiti siya. Kahit alam niyang hindi na siya umiinom ng alak dahil sa kanyang puso. Ito ay isang kilos, isang pagpapakita na naaalala pa rin siya ng kanyang anak. "Salamat, anak. Napakaganda nito," sabi niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Roberto na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang lalaking naging higit pa sa isang tunay na anak para sa kanya mula nang pumanaw ang asawa nito, ang kanyang bunsong anak na babae. Si Roberto, ang kanyang naging kanlungan. "Roberto," masayang sabi ni Elara, "para sa'yo na ito. Ikaw ang mas nararapat uminom nito. Isang munting pasasalamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin." Nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Roberto, pero nginitian niya ito para ipakitang bukal sa kanyang loob ang alok. Kumuha si Roberto ng baso, nilagyan ito ng kaunting yelo, at nagsalin. Itinaas niya ang baso. "Para sa inyo, inay, naway bigyan pa kayo ng mahaba at malusog na buhay," nakangiting sabi ni Roberto. Iyon ang huling ngiti na nakita niya. Ngayon, ang lahat ng alaala na yon ay bumabalik sa kanya na parang mga pira-piraso ng nabasag na salamin, matutulis at masakit. "Tumawag kayo ng ambulansya," sigaw niya sa kawalan. Bago niya napagtanto na silang dalawa lang pala ang naroroon. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang kinakapa ang kanyang cellphone sa bulsa. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Habang kausap ang operator sa kabilang linya, ang isang kamay niya ay hindi bumibitaw sa malamig at naninigas ng kamay ni Roberto. "Huwag kang bibitaw, anak. Parating na ang tulong. Huwag mo akong iiwan." Paulit-ulit niyang bulong. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagdating ng ambulansya ay isang malabong alaala na lamang. Ang mga boses ng paramedic, ang tunog ng sirena, ang pagmamadali sa loob ng emergency room. Ang lahat ay umiikot sa kanyang paligid. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang imahe ng mukha ni Roberto,
namumutla at walang buhay. Naupo siya sa isang malamig na upuan sa waiting area ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay lalong nagpapasikip sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Bawat minuto na lumilipas ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagkalipas ng tila walang katapusang paghihintay, isang doktor ang lumabas mula sa mga pintuan ng emergency room. Ang seryosong mukha nito ay hindi nagbigay ng anumang pag-asa. Tumayo si Elara, ang mga binti niya'y nanghihina. "Doktor, kumusta po siya? Ang manugang ko, okay lang po ba siya?" Huminga ng malalim ang doktor. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-iingat. Tumingin ito ng diretso kay Elara. "Hindi po ito simpleng sakit ng tiyan, ma'am." Nagbaba ito ng tingin sa hawak na papeles. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. "Base sa aming pagsusuri, nilason po ang manugang ninyo." Lason. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Elara, parang isang sirang plaka. Bawat pagbigkas ng doktor ay isang matalim na punyal na lalong bumabaon sa kanyang puso. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang mga boses ng mga nurse, ang pag-iyak ng isang sanggol sa di kalayuan, ang anunsyo sa intercom, lahat ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang tanging malinaw ay ang salitang iyon, lason. Hindi aksidente, isang sinadyang karahasan. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi mula sa ospital. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng kusa habang ang kanyang isip ay nananatiling nakalutang sa dagat ng pagkalito at takot. Ang unang pumasok sa isip niya ay tawagan si Roberta. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng karamay. Dinampot niya ang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang numero ng kanyang anak. Sa ikatlong ring sumagot ito. "Inay? Roberta? Anak?" Humikbi si Elara. Hindi na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. "Si Roberto? Nasa ospital siya." "Ano?" Ang boses ni Roberta sa kabilang linya ay puno ng pagkabigla. "Anong nangyari? Papunta na sana ako dyan para tumulong magligpit." Hindi ordinaryong sakit," sabi ni Elara, halos pabulong. Sinabi ng doktor, nilason daw siya. Natahimik ang kabilang linya, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagkaraan ng ilang segundo, muling nagsalita si Roberta. Ang boses niya ay tila nag-aalala. "Diyos ko po, nilason? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Inay, kumusta siya? Anong sabi ng doktor? Okay lang ba siya?" Sunod-sunod ang mga tanong, pero para kay Elara, may kung anong kakaiba. Parang masyadong tama, masyadong scripted ang reaksyon. Pinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni niya lang siguro yon. Nagpapanik lang siya. "Hindi pa siya nagigising. Papunta na ako ngayon, inay. May tatapusin lang akong importanteng meeting," sabi ni Roberta. "Mag-ingat ka dyan. Ilock mo ang mga pinto." Pagkatapos ng tawag, hindi gumaan ang pakiramdam ni Elara. Bagkus, lalo siyang nakaramdam ng kakaibang bigat. Pumasok siya sa sala, ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Ang mga tirang pagkain sa lamesa ay tila isang mapang-asar na paalala ng naudlot na selebrasyon. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng bombilya, ang bote ng whiskey. Nakatayo pa rin ito sa lamesa, halos puno pa, ang salarin. At sa tabi nito, ang maliit na greeting card na kasama ng regalo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na tingga. Dinampot niya ang card. Nakasulat sa magandang pagkakasulat, "Happy birthday, Inay, nagmamahal." At sa ilalim ang pangalan, "Mula kay Roberta." Tinitigan niya ang pirma. Pamilyar, pero may mali. Isang bagay na hindi niya matukoy. Isang kakaibang pag-ikot sa dulo ng letrang A. Isang kurbang hindi niya maalalang nakita
sa sulat kamay ng kanyang anak. Ang sulat ni Roberta ay simple at medyo mabilis. Laging may bahagyang pagkiling sa kanan. Pero ang sulat na ito ay masyadong maingat. Masyadong pilit na pinaganda. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga lumang resibo ng mga utang ni Roberta sa kanya. Ang mga sulat nito noong nasa kolehiyo pa ito. Ang mga birthday card na ginawa nito para sa kanya noong bata pa ito. Nagtungo siya sa kanyang kwarto, ang puso niya'y dumadagundong sa kaba. Binuksan niya ang isang lumang aparador, ang pinaglalagyan niya ng mga sentimental na bagay. Sa ilalim ng mga lumang album ng litrato, nandoon ang isang maliit na kahon. Kinuha niya ang isang lumang birthday card mula 10 taon na, ang nakalipas. Dala-dala ang 2 card. Bumalik siya sa sala. Inilapag niya ang mga ito sa lamesa, magkatabi. Ang luma at ang bago. Ang ilaw mula sa bumbilya ay tila mas lalong nagbigay diin sa pagkakaiba ng mga ito. Ang simpleng A sa lumang card, ang paikot na A sa bago. Ang mabilis na pagkakasulat sa luma, ang maingat at pilit na pagkakasulat sa bago. Hindi sila magkatugma. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa sahig ng ospital. Ang dugo niya ay tila huminto sa pagdaloy. Napatingin siya sa bote ng alak, pagkatapos ay sa card na may pekeng pirma. Ang lahat ng pagtanggi sa kanyang isipan ay unti-unting gumuho at ang natira ay isang nakakatakot na katotohanan na nagsisimula ng mabuo. Hindi ito sulat kamay ni Roberta. Ang 2 greeting card sa ibabaw ng lamesa ay parang isang hatol na nakasulat sa papel. Ang isa ay puno ng matatamis na alaala. Ang isa naman ay isang liham na may lason. Paulit-ulit na pinagpalit-palit ni Ellara ang tingin sa mga ito. Ang isip niya ay naghahanap ng kahit anong dahilan, kahit anong paliwanag. Baka nagbago lang talaga ang sulat ni Roberta. Baka nagmamadali siya. Baka nagkakamali lang ako kunang hinala. Ngunit sa tuwing pipikit siya, ang nakikita niya ay ang mukha ni Roberto, nahihirapan at walang malay. At ang salita ng doktor, ni lason. Hindi ito guni-guni, mayroong mali. Isang napakalaking kamalian. Ang pag-ibig ng isang ina ay parang isang kumot na kayang pagtakpan ang maraming pagkukulang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kumot ay may butas at mula roon ay sumisilip ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi niya kayang manahimik na lang. Hindi niya kayang magkunwari na walang nangyari. Utang niya kay Roberto na alamin ang totoo. Utang niya sa sarili niya. Kinabukasan, hindi sa ospital ang una niyang tungo. Nagtungo siya sa simbahan. Sa katahimikan ng bahay ng Diyos, lumuhod siya sa harap ng altar. Hindi siya nagdasal para humingi ng himala na magbago ang lahat. Nagdasal siya para humingi ng lakas ng loob. Panginoon ko, pabulong niyang dasal. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bigyan ninyo po ako ng linaw ng isip at katatagan ng puso. Hindi ko po alam ang gagawin. Tulungan ninyo akong gawin ang tama. Hindi po hustisya para sa galit, kundi hustisya para sa katotohanan. Paglabas niya ng simbahan, mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang mabigat ngunit matatag na desisyon. Umuwi siya at maingat na binalot sa isang malinis na tela ang bote ng whiskey. Ang card na may pekeng pirma ay maingat niyang isinilid sa isang sobre. Ang 2 ebidensya ay inilagay niya sa loob ng isang simpleng eco bag na para bang siya ay mamamalengke lamang. Ang bawat hakbang palabas ng kanyang bahay ay isang pakikibaka. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila bumubulong ng pagtataksil. Pero nagpatuloy siya. Ang istasyon ng pulis ay hindi isang lugar na pamilyar sa kanya. Ang mga unipormadong pulis at ang amoy ng lumang papel ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya umatras. Gusto ko pong makausap ang isang investigador, mahinang sabi niya sa desk officer.
Ipinasok siya sa isang maliwanag at malinis na opisina. Ilang sandali pa, isang lalaki na nasa edad 40 ang pumasok. Katamtaman ng taas, simple ang kasuotan, at may mga matang matalas, ngunit maunawain. Magandang umaga po. Ako po si Detective Ray. Pagpapakilala nito. Kalmado ang kanyang boses. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? Naupo si Elara. Inilapag niya ang eco bag sa kanyang hita. Mahigpit ang hawak dito. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ang pangalan ko po ay Elara Santos. Ang manugang ko po, si Roberto de la Cruz, ay nasa ospital ngayon. Nilason daw po siya. Panimula niya, nanginginig ang boses. Tumango si Detective Ray. Kumuha ng ballpen at isang notepad. Naiintindihan ko po. Pakikwento po sa akin ang lahat ng nangyari. Isinalaysay ni Elara ang lahat. Ang kanyang kaarawan, ang regalo ni Roberta, ang pag-inom ni Roberto, ang biglaan nitong pagbagsak. Ngunit nang dumating sa parte ng kanyang hinala, nag-atubili siya. Detective, sabi niya, maingat sa bawat salita. Hindi ko po sinasabing ang anak ko ang may gawa nito. Imposible. Mahal ko ang anak ko. Pero may isang bagay po na bumabagabag sa akin. Dahan-dahan niyang inilabas ang bote at ang sobre mula sa bag. Inilatag niya ang 2 card sa ibabaw ng lamesa ni Detective Ray. Ito po ang card na kasama ng regalo at ito naman po. Ito ang isang lumang card mula sa kanya. Pagkumparahin po ninyo ang sulat kamay. Hindi po sila pareho. Tinitigan ni Detective Ray ang mga card. Hinawakan, pinag-aralan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Elara. Ginagawa po ninyo ang tama, Ginang Elara. Sabi ng detective sa isang mababa at may katiyakang boses. Hayaan niyo pong kami na ang bahala rito. Susuriin namin ang lahat ng ito. Isang maliit na bahagi ng bigat sa dibdib ni Elara ang nabawasan. Nakahinga siya ng bahagya. Tumayo na siya para magpaalam. Pakiramdam niya ay naibigay na niya ang unang hakbang tungo sa katotohanan. Nasa may pintuan na siya nang muling magsalita si Detective Ray. Ginang Elara, isa na lang pong tanong. Humarap si Elara. May sakit po ba kayo sa puso, ma'am? Tanong ng detective. Ang tono ay simple, na parang isang ordinaryong katanungan lang. At umiinom po ba kayo ng alak? Ang tanong ay tumama kay Elara na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang tanong na yon ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang susi. Isang susi na nagbukas ng isang baul ng mga alaala na matagal nang pilit na isinasara ni Elara. May sakit po ba kayo sa puso, ma'am? At umiinom po ba kayo ng alak? Habang naglalakad pa uwi, ang mga salita ni Detective Ray ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi siya umiinom. At oo, may sakit siya sa puso. At ang pinakaimportanteng katotohanan, alam na alam ito ni Roberta. Naalala niya ang hindi mabilang na mga pagkakataon na si Roberta mismo ang nagsasabi, Inay, wag na kayong iinom kahit kailan. Baka atakihin kayo. Isang pangungusap na dati tunog pag-aalala. Ngunit ngayon, ay mayroon ng bahid ng isang mas madilim na kahulugan. Pagdating sa bahay, hindi siya mapakali. Ang bawat sulok ay tila may anino ng kahapon. Ang isip niya ay dinala siya pabalik sa isang mainit na hapon. Halos 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang bunsong anak, ang asawa ni Roberto, ay may malubhang karamdaman noon. Kailangan nila ng malaking pera para sa operasyon. Ang tanging paraan ay ibenta ang isang maliit na lupain na mana pa niya sa kanyang mga magulang. Pumasok sa kanyang isipan ang eksena na parang kahapon lang nangyari. Nakatayo si Roberta sa gitna ng sala. Ang mukha ay namumula sa galit. Bakit si ate lang? Paano naman ako, inay? Sigaw ng dalaga niyang si Roberta noon.
Hahatiin dapat natin ng perang yan. Karapatan ko rin yun. Pera ko rin yun. Anak, nag-aagaw buhay ang kapatid mo. Mahinahong paliwanag ni Elara, kahit durog na ang puso niya. Mas kailangan niya ito ngayon. Palagi na lang si ate. Palagi na lang siya ang bida. Mula pagkabata, lahat ng atensyon mo nasa kanya. Ako ano? Ako ang laging naiiwan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa puso ni Elara na parang isang mainit na bakal. Mula noon, nagsimulang manlamig ang pakikitungo ni Roberta. Ang bawat pagbisita, ang bawat pag-uusap ay laging may pait, laging may panuunumbat na nakatago sa likod ng mga pilit na ngiti. Upang takasan ang masasamang alaala, binuksan ni Elara ang aparador na pinaglalagyan niya ng mga lumang litrato. Kinuha niya ang isang album. Sa isang pahina, may isang litrato ng pamilya nila. Magkayakap ang dalawa niyang anak na babae. Nasa gitna nila si Roberto na masayang masaya. Siya naman ay nakatayo sa likod nila. Ang mga kamay ay nakaakbay sa kanyang mga anak. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang kasinungalingan. Tinitigan niya ang litrato at isang butil ng luha ang pumatak dito. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagulat siya. Sino naman ang bibisita? Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Roberta. May dala itong isang bayong ng mga prutas. Inay, sabi nito na may matamis na ngiti. Dumaan lang po ako para kamustahin kayo. Kumain na po ba kayo? Huwag po kayong magpapalipas. Pumasok si Roberta na parang walang anumang tensyon sa pagitan nila. Ngunit habang nagsasalita ito ng mga walang kwentang bagay, napansin ni Elara ang mga mata nito. Ang mga mata ni Roberta ay hindi nakatingin sa kanya. Ito ay gumagala sa paligid. Sinusuri ang mga muebles, tinitingnan ang mga palamuti sa dingding na para bang sinusukat ang halaga ng bawat bagay sa loob ng bahay. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Salamat sa pagdalaw, anak, sabi na lang ni Elara, pinipilit na maging normal ang tono. Walang anuman, inay. Sige po, may pupuntahan pa po kasi ako. Paalam ni Roberta. Ang yakap nito ay mabilis at walang init. Naiwan si Elara na nakatayo sa sala, mas lalo pang nalilito at nasasaktan. Ang pagbisita ni Roberta ay hindi nakabawas sa kanyang hinala. Bagkus, ito ay nagsilbing gasolina na lalong nagpaalab dito. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama at hindi makatulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, pero sinagot pa rin niya. Hello? Ginang Elara Santos po? Sino po ito? Si Detective Ray po ito. Biglang napaupo si Elara sa kanyang kama. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Detective? May balita na po ba? Natahimik sandali ang kabilang linya na para bang nag-iingat ang detective sa kanyang sasabihin. Ginang Elara, kailangan po nating mag-usap bukas. May nalaman kami tungkol sa abogado ni Roberta at tungkol sa isang herbal medicine na binili niya kamakailan. Ang pagtama ng dalawang babasaging kopita ng champagne ay lumikha ng isang mataginting na tunog sa loob ng marangyang condominium unit. Mula sa malaking bintana ay tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad, isang tanawin na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit para kay Roberta, ang tunay na halaga ay hindi ang tanawin, kundi ang dahilan ng kanilang selebrasyon. To a successful partnership, sabi ni Attorney Marco, ang kanyang makisig ngunit tuso na kasintahan, itinaas nito ang kanyang kopita. And to a future without obstacles. Ngumiti si Roberta, isang nangiting hindi kailanman nakikita ng kanyang ina. Isang nangiting malamig at puno ng tagumpay. It was almost too easy, Marco. Masyadong madali. Siyempre, mayabang na sabi ni Marco habang ipinupulupot ang isang kamay sa baywang ni Roberta. Magaling ang nagplano at magaling ang taga-suporta.
Ininom ni Roberta ang champagne, ninamnam ang bawat patak. Kinabahan ako ng bahagya kanina. Tumawag si inay, umiiyak. Nasa ospital daw si Roberto. Relax, bulong ni Marco sa kanyang tenga. Parte yan ng plano. Kahit ang pinakamagaling na forensic expert, mahihirapang itrace ang lason na yan. Isang rare root extract. At sino naman ang maghihinala na ang isang anak na nagmamahal ay lalasunin ang sarili niyang ina? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Roberta, isang tawang walang kagalakan. That's where you're wrong, sabi niya. Dahan-dahang humiwalay sa yakap ng abogado. Humarap siya rito, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang obsidian. Hindi ang ina ko ang target. Isang maikling sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Roberto. Ang pangalan ay binigkas niya na may halong galit at kasuklaman. Lumakad siya patungo sa isang estante na puno ng mga mamahaling palamuti. Kinuha niya ang isang litrato na nakatago sa likod ng isang florera. Isang lumang litrato. Dito, nakangiti ang kanyang yumaong kapatid. Masayang nakaakbay kay Roberto. Ang kanilang mga ngiti ay totoo at puno ng pagmamahalan. Isang perpektong pares, isang perpektong buhay na hindi kailanman naging kanya. Palagi na lang sila. Halos pabulong na sabi ni Roberta. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa pagkakahawak sa frame ng litrato. Kinuha niya ang kapatid ko sa akin. Pagkatapos, kinuha niya ang atensyon at pagmamahal ni inay. At ngayon, kinukuha niya ang dapat ay para sa akin. Ang bahay, ang lupa, ang lahat. Humarap siya kay Marco. Si inay, madali lang siyang paikutan. Isang yakap, ilang matatamis na salita, at bibigay na siya. Isang mahinang matanda na bulag sa pagmamahal. Pero si Roberto, siya ang pader na kailangang gibain. At ngayon, gumuho na ang pader na yon. Sabi ni Marco, lumalapit sa kanya. Sa oras na mawala si Roberto, ikaw na lang ang natitirang tagapagmana. Lahat ay mapupunta sa'yo. Ngumiti si Roberta. Iyon ang musikang gusto niyang marinig. Sa gitna ng kanilang pagbubunyi, isang matinis na tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang cellphone ni Roberta na nasa ibabaw ng lamesa ay tumutunog. Pareho silang napatingin dito. Sa screen, lumabas ang pangalan. Inay. Nawala ang nangiti ni Roberta. Tumingin siya kay Marco na may bahid ng inis. Sinensyasan siya ni Marco na sagutin ito. Kailangan nilang panindigan ang palabas. Huminga siya ng malalim. Sa isang iglap, ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang malambing at nag-aalalang maskara. Kinuha niya ang cellphone. Sa unang pagpindot, ang kanyang boses ay naging malumanay at puno ng pag-aalala. Inay, may problema po ba? Ang opisina ni Detective Ray ay maliit at simple. Isang metal na lamesa, 2 upuan, at isang bintanang tanaw ang abalang kalye sa labas. Ngunit para kay Elara, ang 4 na sulok ng silid na yon ay parang isang kulungan na unti-unting kumikipot. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Salamat po sa pagpunta, Ginang Elara. Magalang na sabi ni Detective Ray. Naupo ito sa kanyang silya sa kabila ng lamesa. Ang kalmadong mukha nito ay hindi nagbabago, ngunit ang mga mata nito ay may bigat. Ano po ang nalaman ninyo, Detective? Tanong ni Elara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Inilapag ni Detective Ray ang isang manipis na folder sa lamesa. Kinumpirma na po ng aming laboratorio. Ang lason na nakita sa katawan ni G. de la Cruz ay tugma sa lason na nasa bote ng whiskey. Isang napakabihirang uri ng lason mula sa ugat ng isang halaman. Mahirap hanapin, maliban na lang kung alam mo kung saan ito bibilhin. Tumango si Elara. Ito ay inaasahan na niya. Natuntun din po namin ang abogado ni Roberta, si Attorney Marco Villanueva. Pagpapatuloy ng detective.
Mayroon siyang koneksyon sa isang tindahan ng mga exotic herbs sa Binondo. Ang parehong tindahan kung saan binili ang lason at base sa aming investigasyon, ang sulat kamay sa greeting card ay hindi sa inyong anak. Ito ay sulat kamay ni Attorney Villanueva. Isang bahagi ni Elara ang nakahinga ng maluwag, hindi si Roberta. Ang abogado ang may gawa. Ibig sabihin, ang abogado ang may pakana ng lahat? May pag-asang tanong ni Elara, ngunit hindi tumango si Detective Ray. Sa halip, malungkot itong umili. Hindi po ganoon kasimple, ma'am. Dahan-dahan niyang itinulak ang folder sa gitna ng lamesa, palapit kay Elara. Ginang Elara, bumalik po tayo sa tanong ko sa inyo kahapon, tungkol sa inyong puso. Ang puso ni Elara ay biglang kumabog ng mas mabilis. Binuksan ng detective ang folder. Ang laman nito ay hindi mga litrato ng ebidensya. Ang laman nito ay mga medical records. Ang kanyang medical records. Ito ang medical records ninyo, Ginang Elara. Sabi ni Detective Ray. Ang boses niya ay mababa at puno ng kahulugan. Itinuro niya ang isang naka-highlight na pangungusap mula sa isang doktor. At ayon dito, mayroon kayong severe cardiomyopathy, isang kondisyon kung saan ang pag-inom ng kahit kaunting alak ay maaaring magdulot ng biglaang atake sa puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. Alam na alam po ni Roberta na isang patak ng alak ay maaaring ikamatay ninyo. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ni Elara ay nawala. Ang ugong ng aircon, ang tunog ng trapiko sa labas, ang tibok ng sarili niyang puso. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng detective na paulit-ulit, na parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang bungo. Alam na alam ni Roberta. Ang regalo ay hindi para sa kanya. Hindi kailanman naging para sa kanya. Ang regalo ay isang balang nakalaan para sa iba. At siya ang ginamit na baril. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang napakalinaw na alaala. Ilang taon na ang nakalipas sa isang maliit na salo-salo. Akmang titikim siya ng wine. Mabilis siyang pinigilan ni Roberta. Inay, wag na kayong uminom kahit kailan. Sabi nito noon, may pag-aalala sa boses. Masama yan sa puso nyo. Baka atakihin kayo. Ang mga salitang iyon na dati isang simbolo ng pagmamahal ng isang anak, ngayon ay naging isang patunay ng isang napakalamig at kalkuladong plano. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay isang pagtiyak. Isang pagtiyak na hindi niya iinumin ang lason. Isang pagtiyak na ibibigay niya ito sa taong tunay na target. Kay Roberto, isang malaking butas ang biglang lumitaw sa gitna ng kanyang pagkatao. Isang napakalalim na sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang kanyang sariling anak, ang laman ng kanyang laman, ginamit siya para pumatay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pero hindi yun luha ng lungkot. Hindi yun luha ng awa sa sarili. Iyon ay luha ng pagkabatid sa isang karimlan na hindi niya sukat akalain na kayang manahan sa puso ng sarili niyang anak. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagtanggi ay naglaho na. Ang natira ay isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Detective Ray. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalituhan o sakit. Ang mga ito ay puno na ng isang nakapirming determinasyon. Ginang Elara, panimula ng detective na tila nag-aalala sa kanyang biglaang pananahimik. Pinutol niya ang sasabihin nito. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay matatag at walang bahid ng anumang panginginig. Hulihin ninyo siya.
Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Alam ni Elara na kumikilos na ang mga pulis. Mayroon na silang sapat na dahilan para imbestigahan si Roberta. Ngunit bago mangyari ang lahat, may isang bagay siyang kailangang gawin. Isang bagay na para sa kanyang sarili. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Roberta. Tinext niya ang kanyang anak. Isang simpleng mensahe. Anak, pumunta ka sa bahay. May mahalaga akong sasabihin sa'yo tungkol sa manana mo. Ang salitang mana ay isang pain. Isang mapait na pain na alam niyang kakagatin ni Roberta. At hindi nga siya nagkamali. Wala pang 5 minuto, tumawag ito. Inay, papunta na po ako. Ang boses nito ay puno ng kasabikan. Habang naghihintay, inayos ni Elara ang sala. Ibinaba niya ang mga kurtina na nagdulot ng dilim sa buong silid kahit katanghalian pa lang. Tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lampshade ang nagsisilbing ilaw. Umupo siya sa kanyang paboritong silya, ang parehong silya kung saan siya umupo noong gabing iyon. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Roberta, huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang kanyang puso para sa huling pagkakataon. Pumasok si Roberta na may malapad na ngiti. Ngunit nang makita niya ang madilim na sala at ang seryosong mukha ng kanyang ina, unti-unting nawala ang kanyang ngamngang ngiti. Inay, bakit po ang dilim? Tanong nito, may bahid ng kaba. Ano po yung tungkol sa mana? Hindi sumagot si Elara. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mga mata. Isang pagtitig na tumatagos, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng konsensya. Umupo ka, Roberta. Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Elara. Sumunod si Roberta, umupo sa sofa sa tapat niya. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Bago natin pag-usapan ng mana, panimula ni Elara, ang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. May gusto akong itanong sa'yo. Pinagmasdan niya ang bawat reaksyon sa mukha ng kanyang anak. Bakit anak? Napakunot ang noo ni Roberta. Anong bakit, inay? Bakit si Roberto? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Elara na parang isang sumpa. Sa isang iglap, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Roberta. Isang mabilis na kislap ng takot bago ito napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Hindi ko po kayo maintindihan, inay. Anong kinalaman ni Roberto sa mana? Hindi na napigilan ni Elara ang pait sa kanyang boses. Ang regalo mo, Roberta, ang whiskey. Alam mong hindi ako umiinom. Alam mong may sakit ako sa puso. Alam mong ibibigay ko iyon kay Roberto. Bakit mo ginawa yon? Tumawa si Roberta, isang tawang pilit at nerbyoso. Inay, ano po bang pinagsasabi ninyo? Nagkakamali po kayo ng iniisip. Regalo ko po yon para sa inyo. Huwag ka nang magsinungaling. Ang boses ni Elara ay biglang tumaas, puno ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim. Alam ko na ang lahat, ang lason, ang abogado mo, ang plano ninyo. Natigilan si Roberta. Ang kanyang maskara ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pagtanggi sa kanyang muka ay napalitan ng purong galit. Kaya pala, sigaw ni Roberta, tuluyan ng inalis ang pagkukunwari. Tumayo siya, ang kanyang muka ay nabalot ng puot. Naniwala ka sa kanila, pero sa sarili mong anak, hindi. Ganoon ba talaga ako kasama sa tingin mo, inay? Hindi ko alam na kaya mong gawin ito. Dahil inagaw niya ang lahat sa akin. Anggil ni Roberta ang boses ay naging garalgal sa tindi ng emosyon. Pati ang pagmamahal mo, inay. Palagi na lang si ate. Palagi na lang si Roberto. Simula nang mamatay si ate, siya na ang naging anak-anakan mo. Ako ano? Ako na tunay mong anak, parang hangin lang sa'yo. Lumapit siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kasalanan mo to. Kasalanan mo kung bakit ako naging ganito. Kung binigay mo lang sana sa akin ang para sa akin noon pa, hindi sana aabot sa ganito. Nakatitig lang si Elara. Ang bawat salita ni Roberta ay parang isang matulis na kutsilyo
na humihiwa sa natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Ang babaeng nasa harap niya ngayon, hindi na niya ito kilala. Hindi na ito ang anak na iniluwal niya. Ito ay isang estranghero na puno ng lason. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang all is lost. Ang punto kung saan tuluyan nang namatay ang lahat ng pag-asa. Nawala na ang kanyang anak, hindi sa kamatayan, kundi sa isang bagay na mas malala pa. Sa katahimikan, tumalikod si Roberta, lumakad ito patungo sa pinto. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malamig na sabi nito, hindi na lumingon. At pagkatapos, umalis na ito. Isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay umalingaw sa buong bahay. Isang hudyat ng tuluyang pagkasira ng kanilang pamilya. Naiwan si Elara sa madilim na sala. Napayuko siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Tanging isang napakalalim na panlalamig at isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang wasak na puso. Ang katahimikan na iniwan ni Roberta ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Elara sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Ang pag-uusap nila ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Ito ay isang kumpirmasyon ng isang bangungot. Ang kanyang anak ay hindi na maliligtas. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng lakas niya. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na pagod. Gusto na lang niyang matulog at hindi na magising. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Roberto na nakahiga sa kama ng ospital. At ang mga mata ni Roberta na nag-aapoy sa galit. Hindi pa tapos ang laban. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na detalye mula sa nakaraan. Noong teenager pa si Roberta, nahilig ito sa pagkolekta ng mga herbal remedies. Mayroon itong isang maliit at makapal na notebook na balatang pabalat, kung saan isinusulat nito ang lahat ng kanyang natututunan tungkol sa mga halaman, ang mga pangalan, ang mga gamit, at kung saan ito matatagpuan. Para itong isang laro lang noon, isang libangan ng isang teenager na naghahanap ng sariling interes. Pero ngayon, ang pag-asang iyon, gaano man kaliit ay sapat na para bigyan siya ng panibagong lakas. Tumayo siya. Ang bawat kilos niya ay may bigat, ngunit meron na itong direksyon. Umakyat siya sa ikalawang palapag, patungo sa dating silid ni Roberta. Ang kwarto ay halos hindi na nagagalaw sa loob ng maraming taon. Malinis, maayos, ngunit walang buhay, na para bang isang museo ng isang taong matagal nang wala. Sinimulan niyang buksan ang mga aparador, ang mga lumang damit, ang mga libro sa eskwela, mga stuffed toys na naluman na ng panahon. Binuksan niya ang drawer ng lumang study table, mga lumang papel, mga tuyong ballpen, at sa ilalim ng lahat ng iyon, nandoon ito. Ang maliit na notebook na balat ang pabalat. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang kinukuha ito. Ang balat ay medyo marupok na, ngunit ang loob ay buo pa. Binuklat niya ang mga pahina. Puno ito ng sulat kamay ni Roberta noong dalaga pa ito. Mga drawing ng mga dahon at bulaklak. Bawat pahina ay naglalaman ng pangalan ng isang halaman. Mayroong sambong para sa bato, mayroong oregano para sa ubo. At pagkatapos, sa bandang gitna ng notebook nakita niya ito. Isang buong pahina na nakalaan para sa isang partikular na ugat. Mayroon itong detalyadong drawing at sa ilalim, nakasulat ang pangalan nito sa scientific term, isang pangalang hindi niya maintindihan. Ngunit ang description, iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Pampakalma ng ugat, basa niya sa nakasulat. Gamitin ng may matinding pag-iingat. Sa maliit na dosis, nakakatulong sa pagtulog. Sa malaking dosis, nakamamatay. Nakakapagdulot ng pagtigil ng puso at paghinga. Walang lasa at amoy kapag inihalo sa inumin, lalo na sa alak. At sa pinakailalim ng pahina,
Merong isang pangalan ng tindahan at isang address sa Binondo. Ang parehong lugar na nabanggit ni Detective Ray. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Ito na. Ito ang nawawalang piraso. Ang ebidensya na direktang mag-uugnay kay Roberta sa krimen. Hindi na ito hinala. Ito ay katotohanang nakasulat sa sarili niyang kamay. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang kanyang cellphone. "Detective?" Sabi niya nang sagutin ni Ray ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi nabasag o nanginginig. Ito ay matatag, malamig. "Ginang Elara, napatawag po kayo?" "Detective," sabi ni Elara, "mayroon na akong kailangan ninyo." Ilang oras lang ang lumipas, dumating ang patrol car sa tapat ng kondominium ni Roberta. Si Elara ay nasa loob ng sasakyan ni Detective Ray, nakaparada sa di kalayuan. Pinilit niyang sumama. Kailangan niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata. Nakita niya ang pag-akyat ng mga pulis, ang pagkatok sa pinto, at ang pagbukas nito. At doon, sa bukana ng pinto, nakita niya si Roberta, ang kanyang anak. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka, na agad napalitan ng pagkabigla at takot nang makita nito ang mga unipormadong pulis. Tumingin si Roberta sa ibaba, sa direksyon kung nasaan sila. At sa dilim ng gabi, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Elara ang kanyang anak at nakita ni Roberta ang kanyang ina, tahimik na nakaupo sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang mukha ay walang emosyon, na parang isang hukom na nagbibigay ng kanyang huling hatol. Ang courtroom ay isang lugar na malamig at formal. Ang bawat bulong ay umuugong, ang bawat ubo ay isang malakas na ingay. Para kay Elara, ang pakiramdam ay parang nasa loob siya ng isang malaking refrigerator. Nananakit ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Nakaupo siya sa hanay ng mga testigo sa pagitan ni Detective Ray at ng piskal. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Roberta katabi si Attorney Marco Villanueva. Nakasuot si Roberta ng simpleng puting bestida. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Sino man ang tumingin sa kanya ay makikita ang isang babaeng inosente at inaapi. Isang perpektong maskara. Hindi sila nagkatinginan. Mula nang arestuhin ito, hindi na sila muling nagtama ng paningin. At mas mabuti na yon. Dahil kung titingin siya sa mga mata nito, baka bumigay siya. The prosecution calls Elara Santos to the witness stand. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim. Tinulungan siya ni Detective Ray na tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa unahan. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Ang mga mata ng lahat ng tao sa silid ay nakatuon sa kanya. Nanumpa siya sa harap ng hukom. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa Biblia. Ang boses ay bahagyang nanginginig. At pagkatapos, naupo siya sa silya ng mga testigo. Sinimulan ng piskal ang kanyang mga tanong. Malumanay, maingat. Ginabayan siya nito sa mga pangyayari noong gabing iyon. Ang kaarawan, ang regalo, ang pagbagsak ni Roberto, ang pagpunta sa ospital. Nagsalita si Elara. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit habang tumatagal ay nagkakaroon ito ng lakas. Isinalaysay niya ang lahat, na parang nanonood ng isang pelikula na siya ang bida. Pagkatapos, ipinakita ng piskal ang mga ebidensya, ang bote ng whiskey, ang 2 greeting card, at ang notebook ni Roberta na balat ang pabalat. Ipinakita sa korte ang report ng mga handwriting expert na nagpapatunay na ang sulat sa card ng regalo ay kay Attorney Villanueva. Ginang Santos, tanong ng piskal. Kaninong notebook po ito? Tumingin si Elara sa notebook at pagkatapos ay sa direksyon ni Roberta. Sa anak ko po, kay Roberta. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa courtroom. Pagkatapos ng piskal, tumayo na ang abogado ni Roberta. Ang parehong lalaki na kasabwat ng kanyang anak, si Attorney Villanueva, na piniling depensahan ang sarili nila ni Roberta.
Magandang umaga, Ginang Santos. Bati nito na may pekeng ngiti. Kami po ay nakikiramay sa pinagdadaanan ng inyong pamilya. Ginang Santos, pagpapatuloy nito. Aming naiintindihan na kayo ay nasa isang estado ng matinding kalungkutan at galit. Hindi po ba't posible na dahil sa inyong nararamdaman, ang inyong mga alaala ay medyo malabo na? Hindi ba't posible na nagkakamali lang kayo ng hinala dahil sa galit ninyo sa inyong anak? Tumingin si Elara sa abogado at pagkatapos ay sa mga miyembro ng hurado. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalmadong kalungkutan. Walang ina ang gustong makita ang anak niya sa lugar na ito. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag at umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat araw, ipinagdarasal ko na sana. Isa lang itong masamang panaginip. Huminga siya ng malalim, pero mas hindi ko kayang makita na ang isang inosenteng tao, ang isang mabuting tao na nag-alaga sa akin na parang tunay na ina, ay muntik nang mamatay dahil sa kasakiman at inggit. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Mahal ko ang anak ko. Pagpapatuloy ni Elara, at sa pagkakataong ito, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagkonsinti sa kasamaan. Ang hustisya ay dapat manaig. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik siya sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Detective Ray. "You did well, ma'am." Bulong nito. Ang huling bahagi ng paglilitis ay tila isang mabilis na panaginip na lang. Ipinirisinta ang mga eksperto. Isang chemist na nagpaliwanag tungkol sa lason. Isang handwriting expert na muling kinumpirma ang kanyang mga natuklasan. At pagkatapos, ang pagsasara ng kaso. Ipinadala ang hurado para mag-deliberate. Ang paghihintay ay mas matindi pa kaysa sa kanina. Bawat minuto ay isang pagpapahirap. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik ang hurado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Tumayo ang lahat. In the case of the people of the Philippines versus Roberta Santos and Marco Villanueva, nagsimula ang tagapagsalita ng korte. Pinakiramdaman ni Elara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Will the defendants please rise?" Tumayo si Roberta at si Attorney Villanueva. Sa unang pagkakataon, tumingin si Roberta sa direksyon ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng takot. At pagkatapos ay binigkas na ng hukom ang hatol. "Model, sige po." Narito na ang pagtatapos ng kanilang kwento, ang huling kabanata. Chapter 11. Bagong simula. Ang katahimikan sa loob ng silid ay masakit sa tainga. Tanging ang mahinang tunog ng ulan sa bintana at ang beep ng monitor sa tabi ni Roberto ang maririnig. Nakatayo lang si Elara sa may pintuan, hindi makahakbang. Ang bigat ng kasalanan ni Roberta ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Paano niya haharapin ang lalaking muntik ng mamatay dahil sa sarili niyang kadugo? Paano siya hihingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi niya kayang bayaran? Si Roberto ang unang bumasag sa katahimikan. "Inay!" Ang boses niya ay mahina at medyo paos, ngunit para kay Elara, ito ang pinakamalinaw na tunog na narinig niya sa buong araw. Tumingin siya kay Roberto. Nakita niya ang isang matamis na ngiti sa mga labi nito, isang ngingiting pagod ngunit totoo. Iwinagayway nito ang kanyang kamay, isang senyas na nagsasabing lumapit siya. Dahan-dahan, humakbang si Elara. Bawat hakbang ay isang pag-aalinlangan. Nang makarating siya sa tabi ng kama, yumuko siya, hindi makatingin ng diretso. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Roberta. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Roberto sa kanyang kamay. Ang kamay nito ay mahina pa, ngunit ang hawak ay mahigpit at puno ng katiyakan. "Inay, tumingin po kayo sa akin."
pakiusap ni Roberto. Itinaas ni Elara ang kanyang paningin. Ang mga mata nila ay nagtama. Sa mga mata ni Roberto, walang panunumbat, walang galit. Tanging isang malalim na pag-unawa at awa. Wala po kayong kasalanan, sabi ni Roberto. Ang boses ay matatag. Ginawa ninyo ang tama. Ginawa ninyo ang pinakamahirap na bagay na maaaring gawin ng isang ina. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Elara. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Magkasama po nating haharapin ito, bulong ni Roberto. Hindi po kayo nag-iisa. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang payak na silid sa ospital, habang bumubuhos ang ulan sa labas, 2 taong sinira ng isang karahasan ang nagsimulang muling buuin ang kanilang mga sarili. Hindi bilang magbiyenan, kundi bilang 2 kaluluwang magkasamang haharap sa bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw sa umaga ay ginintuan, ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng basang lupa at mga namumukadkad na bulaklak. Sa maliit na hardin sa likod ng bahay ni Elara, magkasama silang nagdidilig ng mga halaman. Si Roberto, kahit medyo payat pa, ay malakas na at tuluyan nang nakarecover. Si Elara naman, kahit mayroon pa ring bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ay mayroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang hardin ang naging kanilang kanlungan. Ang pag-aalaga sa mga halaman, ang pagmamasid sa paglaki ng mga ito, mula sa isang maliit na buto hanggang sa pamumulaklak, ay naging simbolo ng kanilang sariling paghilom. Tingnan mo, inay, masayang sabi ni Roberto. Itinuturo ang isang usbong ng rosas. Mamumukadkad na siya. Ngumiti si Elara. Lumapit siya at hinawakan ang malambot na talulot ng bulaklak. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang sugat na iniwan ni Roberta ay hindi na kailanman maghihilom ng tuluyan. Ito ay isang peklat na habambuhay nilang dadalhin. May mga gabi pa rin kung kailan nagigising si Elara mula sa isang masamang panaginip. May mga araw pa rin kung kailan natutulala si Roberto. Inaalala ang lahat. Ngunit hindi na sila bihag ng nakaraan. Tumingin si Elara sa kalangitan. Ang asul nitong kulay ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Isang butil ng luha ang muling gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga labi ay nakangiti. Isang nangiting mapayapa. Natutunan nilang ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili. Pagpiling manatili. Pagpiling mag-alaga. Pagpiling maghilom ng magkasama. Ang kanilang bagong simula ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga peklat. Ngunit tulad ng hardin na kanilang inaalagaan, ito ay buhay, lumalago, at puno ng pag-asa.